Hello mga katahanang! Kamusta na po kayo? And Happy Women's Month! Ito pong buwan ng Marso. Ito po si Mami Fem at ini-invite po kayo na makinig sa amin ni Mami Narlene sa napaka-relevant na episode for today. Mami Narlene, kamusta na po and Happy Women's Month! Happy Women's Month, Mami Fem, and of course, to all our kausapang pantahanan friends. Ito ay buwan ng mga kababaihan. Join us as we celebrate Women's Month. Ng ating title po sa araw na ito ay, of course, Mami Fem, ikaw ang mabigay ng title? Of course, ako magbibigay ng title. Napaka-relevant ito dahil ito isang advokasya na kailangan nating laging isipin at gawin. Ang title po ay From Scraps to Saraps. Ayan. Yes. So, ano nga ba ito, no, Mami? Siguro maganda na maipakilala natin ang ating mga panauhin sa araw na ito sapagkat ito ay advokasya, no, ng mga ilan sa mga estudyante ng College of Home Economics. Sino-sino nga ba sila, Mami? Okay. Sa araw pong ito, tayo ay pinabigyan ng mga estudyante from the College of Home Economics ng UP Diliman na pinangungunahan po ni Miss Encina Halye Anjalexin, Gaupo Rans Mecolay, Magkadaan Maria Angela Monica Owela, and Beck Andrea Joy, and of course, Tapia Arian Joyce. Ito po ay kanilang project na gustong i-share sa ating mga kausapang pantahanan. And thank you very much, Mami Fem. At sila ay iyong naimbitahan. Oo naman, kasi sila po ay aking mga estudyante dito po sa isa sa mga college common course ng College of Home Economics na Introduction to Family Resource Management. At of course, Mami, sa ating pong mga usapan, no, maglalaro po sa mga sa mga topics, no, na kung saan na ipaliliwanag muna natin bakit nga ba sila ay na-inspire, no, na pagkaroon ng advokasya. And then they will define yung issue behind the advocacy. Ano ba nangyayari sa ating mundo, no, pagdating sa mga food scraps. And of course, we will share their campaign and the message and conclusion. Kasi Mami, ang ganda po ng presentation nila dahil ito ay research-based. Yan. Yes. Sige Mami, can you share about this? So, pinag-uusapan po natin dito ang about leftover or scraps, no? Imagine this, sabi nila. You've spent hours prepping a delicious meal for your family only to find wilted lettuce and crusty bread ends languishing in the bin. No? Minsan kasi yung mga naiwan sa ref natin na hindi na natin binibigyan pansin, of course, napupunta yan sa waste, ika nga. No? So, itong gagawin ng mga batang ito, ipapakita nila sa atin kung paano pangalagaan or paano mapakinabangan ang mga leftovers natin at saka mga vegetables na nakalimutan lang naman nating gamitin. And yes, true enough, no? And totoo yan, no, Mami, ang sabi nga po, sabi mo nga kanina na talagang itong mga food scraps natin, everyday we have it. And ang nabanggit din mula sa research na it represents a significant challenge to food sustainability, impacting our planet and our wallets. Oo nga naman, ano? Kasi pagdating talaga sa mga scraps, dahil nga nanghihinayang tayo, talagang bahay na lang, no? When we have scraps, tapos hindi na natin pakinabangan, talagang may ibang tao na sana napakain, yung mga ganun ba na ating isipan, pag-iisip, and then it will impact our planets kasi anything that we throw away sa garbage field, and of course ang daming nawawalang pera, no? Dahil yan ay galing naman yan sa hard-earned money. So yan ang isa sa mga dahilan. That's why
they have to make this advocacy, Mami. Po yung alarming reality of food waste, no? Isang global issue, okay? 1/3 of all food products or produced, a staggering 1.3 billion tons, ends up as waste each year. That's enough to feed 2 billion people. Yun po mapapansin natin, minsan sa mga restaurant, ang dami-dami nilang nasasayang na pagkain. No? Aside from the leftovers ng mga customers, yung pa rin sa kitchen na minsan hindi na nagagamit, and they end up in the waste bin dahil syempre kailangan nila ng fresh product ulit for the following day. So environmental impact naman po, food waste rotting in landfill releases methane, a potent greenhouse gas 25 times more harmful than CO2, accelerating climate change. Syempre, pag ito rin po ay naaamoy natin, nakakasira din yan sa ating kalusugan. And of course, economic drain. Wasted food represents a loss of $1 trillion annually, impacting farmers, businesses, and consumers alike. So, kita ninyo, ang nangyayari, nagiging domino effect ang mga food waste. So, hanggat maaari, lalong-lalo na sa pamamahay natin, umpisa nating huwag tayong magsayang ng pagkain at mga ingredients na pamalengke natin. Yan. Yes, Mami. Actually, I'm thankful for my students kasi ni-research talaga nila ito at dagdag kaalaman talaga sa maraming pamilya, no? Itong mga nabanggit mo. Biruin mo, global issue siya, environmental issue at economic issue. Yung simpleng pagtatapon ng food waste sa ating kusina. And sabi nga po, according to the recent o base sa pinakabagong food consumption survey ng Department of Science and Technology, na kung saan 1,717 metric tons of food are wasted every day in the Philippines. Yes. Imagine mo yan. At according naman din po sa World Wildlife Fund Philippines, and they reported that there are 2,175 tons of food scraps in Metro Manila alone are thrown away daily. Ako. And, of course, Mami, ano pa ba? Okay. So, sa survey, the group, paano nila nalaman ng mga ito? Of course, the group distributed survey questionnaires to mothers in Metro Manila. Siyempre, nakapokus sa mothers kasi sila yung naghahanda na ating pagkain. Specifically, examining their daily meal preparation activities and the management of leftovers, food scraps, and excess produce. So, ito ang kanilang kinuhanan ng survey para ma-check at makita ano ba talaga ang nangyayari sa mga food scraps and excess produce na ginagamit ng mga nanay sa bahay. At paano nila ito mapapakinabangan ulit. Yan. O kasi ginawa nila itong survey na to dahil their target audience for the advocacy are the moms. Because of course, the mothers are the one who preparing at home. No? So, inalam nila on how they manage leftovers. So, ito naman ang resulta ng kanilang survey. Okay, so most of the mothers na na-interview nila ay 40 years old and above. And in a family size of 2 or more children. At ito po yung resulta nung ilan sa mga leftover habits na tinanong nila sa mga nanay. Frequency of leftovers. So moms frequently have leftovers with 3 to 4 instances weekly. No? And the approach to leftovers, majority of leftovers are to reheat. Of course, yun naman ang ginagawa talaga na sa bahay. No? Yung tinatawag mo, Mami, na pang-ilan na nga ba yun? Pangat. Pangatlong init. Pangatlong init, no? Hindi naman natin ma-blame, no? Dahil, syempre, sayang din. Yes. And 70, ito pa, Mami, dagdagan mo ang kwento ko. So, sa kanilang survey, 75% says that their biggest challenge in staying within their food budget is inflation. Siyempre, pagpamahal ng pamahal nga naman ang bilihin, very, very tight talaga kanilang budget when it comes to buying food, buying vegetables, buying anything na for the family. All surveyed moms express high openness
to try new recipes and find creative ways to use leftovers. Totoo po yan kasi minsan may mga bata tayo, may mga anak tayo na hindi kumakain ng leftovers, di ba? So, bilang isang ina, para kumain ng ating anak at hindi masayang ang mga tira natin, nag-iisip tayo ng kapaaraanan, paano mailuluto na hindi nila mahalata, no? So, dyan lumalabas ang creativity natin bilang mga nanay. And then, of course, 100% mention interest in learning more about creative cooking with leftovers. So talagang dahil ang hirap na rin ang buhay, mahal ang bilihin, kailangan natin gumawa ng something new out of the leftovers that we have. So tayo mga nanay, very, very creative in that sense. Okay. Thank you, Mami. And of course, dahil dun sa kanilang survey, ito po ang campaign nila, no? From scraps to sarap. Actually, Mami, ang nais nilang i-address na issue dito is to tackle excessive food waste and food insecurity in the Philippines with a focus on the environmental and societal impact. And of course, empower Filipino moms or mothers to combat food waste and insecurity by upcycling leftovers into nutritious meals, promoting sustainable practice. Yung sinabi mong upcycle, nile-level up mo yung inyong leftovers. Level up mo. Oo, and Filipino moms recognized as key influencers in the kitchen. Kaya sila po ang kanilang target audience. Correct. Okay? So, meron silang, ang sabi mo nga, Mami Fem, ang kanilang battle cry, from scraps to saraps. So, nag-create sila ng e-cookbook, pocket recipes that involve reusing existing leftovers and turning them into simple but nutritious meal for the family. Yan. So, meron silang ginawang parang e-book, no, na magagamit natin. Sana ito ay may post ng mga estudyante natin para magamit ng mga nanay, lalong-lalo na po yung mga nasa bahay, na problema talaga, Mami Fem, ang araw-araw na ipakakain sa ating mga anak. Pagkatapos, only to find out, hindi sila kumakain ng marami at maraming natitira. So, paano ngayon ito mapapakinabangan? Actually, Mami, yung sinasabi mo sana na i-post na po yan at i-re-repost natin, Mami, because they have the QR code here. No, pag inano mo yung QR code dito, lalabas po yung kanilang yung cookbook nila, yung e-cookbook para sa mothers, no, and for the whole family. Ayan, ano bang laman ng e-cookbook nila? Siyempre, yung intro, ano yung mga instructions sa mga recipes na kanilang napili. Ayan, nandyan po lahat. And mamaya ay masusubaybayan natin ang 3 sa mga videos na kanila pong hinihanda para po talagang ma-demonstrate nila kung ano po ang paano mag-upcycle ng leftovers. Ayan, at isa, Mami, isa po sa mga lechong manok, no? Lechong manok na ilagay nila ng yung sauce ng Mang Tomas. Okay. Kasi minsan naghahandaan mas maraming dala yung lechon manok. So, siguro nauumay na yung mga bata, natitira ng lechong manok. Yun na naman. So si Mami, ang pwede niyang gawin niyang lechong manok. Yes. Instead na lechong baboy, so lechong manok. Or minsan, Mami Fem, ina-adobo nila uli yan. So, nasa Mami yan kung paano paiibahin ang hitsura ng pagkain. Pero kasama lang siyempre po yung lasa. Yes, madalas nagiging pansit. Diba? Yeah. And ito nga, no, may QR code pa rin dito para matrace, no, ano yung recipe ng ating recycled paksiw na lechong manok. And of course, part of their e-cookbook ay yung kanilang mga tips and hacks, smart strategies. Yes. And of course, yung mga volume conversion. Yan. So, yan yung ilan sa mga nakalagay sa cookbook nila. And Mami, ano pa ba ang mga nakalagay na mga recipes sa cookbook nila? Yeah. Etong ganda sa kanilang e-book, meron silang introduction of recipes. Aba, may adobo yang chow. Ito yung mga sobra-sobrang kanin natin sa gabi na pwedeng gawin nilang sinangag. May fish sisig na very healthy. Chicken arroz caldo.
pakbet with leftover adobo, paksiw na lechon manok, Spanish sardines, pomodoro pasta, fish vegetable soup. And of course, sinabi mo kanina, may tips and hacks, and then may smart strategies about your fridge, paano alagaan ng fridge, how to keep it safe also for the food safety, Kitchen 101, volume conversions. Importante yan kasi paano natin ilalagay ang number of ingredients na kailangan natin. Meron silang mixing methods, types of knives, pati paggamit ng tamang kutsilyo, chop like the pros, basic knife cuts, bonus tips for EcoMom champions. And of course, may reflection, merong about us, kung sino yung mga gumawa, and of course, the references, kung saan sila kumuha ng mga items or notes na naidagdag sa ebook na ito. Napakaganda, no, Mami, no? Sa ebook pala, Yes. panalo na, no? Pwede mo na siyang pang-regalo. Kaya naman talaga, you can access the ebook here. Just scan the QR code. At ito po ay para po sa lahat ng kababaihan, sa buong pamilya, especially to you, Mommy, because you are special dahil, at hindi lang naman sa mommies, pati sa mga lahat ng kababaihan kasi Women's Month po ngayong buwan ng Marso. Kaya naman ito pong yung ating pong episode is talagang akma, no? To celebrate happiness through cooking. Yan. And of course, Mami, ano pa ba? Okay. Meron silang mga food list dito, no? Food scraps and leftovers to this. Ayan. Yung arroz caldo, magpapakulo ka lang ng bigas at gagawin mo siyang lugaw. Pwede mo ilagay yung chicken na sumobra sa iyong luto. At of course, para medyo gumanda, lalagyan mo na siya ng itlog, no? Para pinaka-design niya. And then of course, yung kanina nating sample, na ginamitan ni Mang Tomas, ginawa siyang paksiw, lechong manok paksiw. And of course, ito naman, maaring fish sisig yan, nalalagyan ninyo ng itlog na sunny side up. Matawag ko dyan, sunny side up. And of course, ito naman, para siyang pasta, no? Nilagay nyo, hinalo-halo ninyo. Instead of yung ordinary o ginagamit nating spaghetti, sauce, and everything, yung matira-tira natin ng mga may sardinas, may fish, may cat, ayan. Gawin natin siyang spaghetti. Of course, minsan, Mami Fem, dinadagdagan ko na lang yan ng ganyan ng Filipino style naman na spaghetti sauce. Para naman syempre yung lasang Pinoy. Yes, Mami. Actually, Mami, I'm very proud of my students because itong mga pictures na nakikita mo dyan ay totoo nilang niluto yan. Yan, di ba? Kaya tataba kayo, Mami Fem. Effort talaga sila. Niluto nila yan, Mami. At they presented a video which will be shown after this explanation na ginagawa natin. Ayan. And of course, sabi dito, ano nga ba ang kanilang pinakamensahe uli? Ayan, leftovers, tiny culprit, big potential. All you need is a little bit of creativity and inspiration. Dishes do not need to be a one and done. You don't always have to cook something new from scratch because of course, lahat ng mga tira pwedeng pakinabangan, maging creative lang tayo. Yan ang kanilang mensahe at yan na po, dyan natatapos ang kanilang mensahe, ang kanilang mga shinare. And of course, matutunghayan nyo na ngayon ang kanilang mga niluto. They prepared 3 videos to demonstrate how to do upcycling leftovers. Mami, ano na natin sila, no? Pakilala mo uli sila. Sige. Click natin ang kanilang mga pangalan na nandun sa una nating mga estudyante from the College of Home Economics, of course, under the tutelage of Dr. Maria Fema Aquino. No? Kundi dahil kay Ma'am, wala silang magandang grade. And of course, very inspiring to Mami Fem. Kung ako teacher, naku, flat 1 yan na bibigay ko sa kanila. Kasi talagang malaking tulong ang kanilang prepare na research, ika nga,
So, sa inyong lahat na Group 4 under the College of Home Economics, of course, from Dr. Aquino's tutelage, of course, Miss Encina, Hali Angelexin, Guaupo Rans Micolay, Makadaan Maria Angela Monica Uela, Peck Andrea Joy, and Tapia Arian Joyce. Maraming salamat sa inyo. Hindi nyo lang alam kung gaano kami kasaya ni Mami Fem na i-share ninyo sa amin ito at sa lahat ng kasama namin sa Usapang Pantahanan. Napakalaking tulong mga ineng. Yan, maraming salamat. Sige, let's watch and enjoy. Kunyari, tapos na.
maraming salamat sa aking mga students, no, who really work hard for this advocacy project. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumatangkilik sa amin ni Mami Fem. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. And if it is not asking too much, please include Lalin's project, all about sewing and other activities in home economics. And of course, sa inyong walang sawang pakikinig, kami po ni Mami Fem ay laging gagawa ng mga episodes na makakatulong po sa inyong pang-araw-araw na pangkabuhayan. Mami Fem, maraming salamat. Happy Women's Month ulit. This is Happy Mami Women's Fem. Month. Ito po si Mami Fem. Ito po si Mami Narlene. Only here sa Usapan Pangtahanan. Bye. See you next. Bye. God bless everyone.